everyone, my name is Cherise Vitundag and I'm from Section Lovable. So today, let us discuss the limit of exponential function, logarithmic function, and trigonometric function. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng tatlong iyon? Ang tatlong iyon ay tinatawag din nating limits of sum of transcendental function, kung saan yung exponential function and logarithmic function ay na-encounter na natin nung first quarter ng GEDMAT natin. And yung trigonometric function naman natin is may encounter natin siya sa pre-calculus. So, ano nga ba yung exponential function? An exponential function is a function involving exponential expression showing relationship between the independent variable x and dependent variable y, or f of x. Is the exponential function. So this is the first. B raised to g of x as x approaches to a equal b raised to g of a. The second one is the natural exponential function. So the limit of e raised to g of x as x approaches to a equal e raised to g of a. So let us solve this example 1. So evaluate the limit of e raised to x as x approaches to 0. So paano ba natin to siya isosolve? So unang gagawin natin is hahanapin natin yung value ng x natin. So ano nga ba yung value ng x natin dito? Ang value ng x natin dito is 0. So, and kailangan natin hanapin yung value ng hanapin natin yung less than kay 0 from the left. So anong nga ba yung nasa less than ng 0 from the left? So negative 1. So maghahanap pa tayo ng ibang value dyan hanggang papalapit tayo kay 0. So ang nilagay ko dito is negative 1, negative 0.5, negative 0.1, negative 0.01, negative 0.001, and dito naman tayo sa f of x. Paano ba natin to siya nakuha? So, nakuha natin siya sa pamamagitan ng paggamit ng e. So, paano ba natin makukuha yung value ng e? So, kailangan nyo lang i-calculate nyo siya sa calculator nyo. Ilagay nyo doon yung value ng e, merong lalabas doon, at saka i-substitute nyo yung x natin sa negative 1. So, ang magiging value nun is 0.3678 followed by the negative 0.5 na isa-substitute pa rin natin siya sa value ng x natin. So, ang result is 0.6065 followed by negative 0.1 na ang result na f of x niya is 0.9048 followed din by negative 0.01. The result is 0.9900. Next is negative 0.001. So the result of his f of x is 0.9990. So yan yung value ng kanyang f of x. So paano ba natin din nakuha tong sa right side? So kukuha lang din tayo ng greater than sa 0. So from the right naman tayo. So ano ba yung makukuha natin doon? So syempre yung malapit lang sa 0 natin. So positive 1, nilagay ko dito 0.5, 0.1, 0.01, 0.001. So same process lang din siya sa left side. So isi-substitute lang natin yung value ng x natin sa mga nilagay natin dito sa table. So
For example, number 1. So, isinubstitute natin siya sa x, yung 1, at saka kinumpute natin yung value ng e doon, and ang result is 2.7183. So, yun ang value ng f of x na natin dito. And followed by 1.6487, followed by 1.1052, followed by 1.0101, followed by 10010. So, yun ang value ng ating right side. So, itong dalawang to is, kung titingnan nyo, yung x, ang value ng x nila is parehong papalapit sa 0. And yung f of x naman nila is pareho ding papalapit sa 1. So yun ang value ng ating limit. So, pwede din natin siyang gamitin sa graph. So, pwede kang mag-graph dyan para makita mo yung answer. So, di ba, hahanap ka muna sa less than. So, dito ka magsisimula hanggang, so, yung magsisimula ka sa negative 1, so, papalapit ka kay 0. Pero, siya ay papunta sa 1. Talaga yung niya. Papunta talaga siya doon sa 1. And same process sa right side. So, manggagaling siya sa 0, papunta siya sa direksyon ng 1. So, same pa rin sila ng answer na 1. Pag rinap mo siya or isinolve mo lang siya by its table or by limits table. So, ayan. So, next, example number 2. So, sa example number 2 is, evaluate the limit of 3 raised to x minus 3 plus 5 as x approaches to 4. So, ang atang limit is 3 raised to 2x minus 3 plus 5 is approaches to 4. So, ano ba yung x natin dito? Yung value ng x natin is 4. So, ang ating f of x dito is f of 4 na. So, dito, ilalagay natin yung copy lang natin yung ating given. So, yun ay 3 raised to 2x minus 3 plus 5. So, dito is kailangan nating kailangan na natin isa-substitute na natin yung value ng x natin sa 4. Kasi ang value ng x natin is 4. So, ilalagay nyo, sa-substitute nyo yan doon sa 2x. Ang x ng 2 is magiging 4 na yon. So, paano ba ito dito i-solve? So, you need to multiply 2 and 4. So, dito sa baba, makikita nyo na add na, so, na-multiply na pala sila. So, the next step is 3 raised to 8 minus 3. So, paano ba ito dito? So, i-minus natin yung 8 at saka 3. So, ang result nun is 5. So, 3 raised to 5 plus 5. So, the answer is 248. So, 248 yung sagot nito. So, ganun lang siya pag-solve. And, so, let's proceed to our next example. So, our next example is example number 3. So, evaluate the limit of 1/2 raised to x
minus 1 plus 1/4. So our limit is, or as x approaches to 1, our limit is 1/2 raised to x minus 1 plus 1/4 f of 1, because ang value ng x natin is 1. So magiging 1 lahat ng merong x na value natin dyan is magiging 1 yan. So dito sa baba, so yung 1/2 raised to x minus 1 is magiging 1/2 raised to 1 minus 1 yan. So ano ba yung magiging sagot dyan? So magiging 0 siya. So pag ganito, 1/2 raised to 0 plus 1/4. So alam naman natin, no, na pag ni-raise siya sa 0, kahit malaki pa yung value dyan or maliit, basta naka-raise sa 0 siya, so automatic 1 na yung 1 na dyan. So 1 plus 1/4. So ang answer dito is 5/4, or i-simplify nyo siya, is ang sagot niya is 1.25. So yan siya. So dumako naman tayo sa the logarithmic function. In mathematics, the logarithm in the inverse function to exponentiation, that means that the logarithm of a number x to the base b is the exponent to which b must be raised to produce x. So this is the logarithmic function. So the first one is the limit of log g of x as x approaches to a equal log g of a with the base b. The second one is the natural logarithmic function. Limit in ln raised to g of x as x approaches to a equal ln raised to g of a, where g of a is greater than 0. And so this is the first example of logarithmic function. So evaluate the limit of ln x is approaches to 1. So paano ba natin ito siya isa-solve? So ang una nating hanapin is yung value ng x, katulad nung sa exponential function. So andito naman is ang gagamitin naman natin na gagamitin naman natin dito is ln. So kabaliktarin sila nung e natin sa exponential. So dito is ang gagamitin natin is ln. So ang value ng ating x is 1. So maghahanap tayo ng value na 1 less than sa 1 from the left side. So ang kinuha ko ng mga value is 0.1, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999. And ang value ng f of x niya is, type nyo lang para makuha nyo yung value ng f of x natin. Type nyo lang sa calculator ang ln, tapos i-substitute natin yung value ng x sa followed by sa value ng ating x. So the first one is 0.1. So pag i-substitute natin siya sa x, so ang result niya is negative 2.3026 followed by 0.5. So the result is negative 0.6931 followed by 0.9. The answer is negative 0.1054
followed by 0.99. The value is negative 0.0101. Next is the value of x is 0.999. So the f of x value is negative 0.00110. Ay, 10 pala. Sorry. The last is 0.9999. So, ang value ng f of x niya is negative 0.0001. So, dito naman tayo magsasolve sa right side. So, ano ba yung malapit sa positive 1 natin from right side pala. So, greater than tayo. And ang pinakamalapit sa kanya is 2. So, hanggang papunta tayo sa 1. Dapat yung value natin. So, ang nilagay ko dito is 2, 1.5, 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001. So, paano naman natin nakuha yung f of x natin? Same process lang din sa sa left side para makuha natin yung value ng f of x natin. So, katulad lang, substitute lang natin yung value ng x natin into 2. So, yung nasa table ng x natin. So, katulad 2. So, sinubstitute na siya sa x. So, ang result niya is 0.6931 followed by the value of f of x is 0.4055 followed by 0.0953 followed by 0.00995 followed by 0.009 followed by 0.0009. So, yun ang value ng kanyang f of x. So makikita natin dito is yung ating value ng x dito sa table is papalapit talaga siya sa positive 1. So, and then dito naman sa value ng f of x niya is papalapit naman siya sa 0. So, same sila. So, yun. So, ang limit of ln equal 0, x is approaches to 1. So, yan. Next is example number 2. So, our example number 2 is to evaluate the limit of log 3x squared plus 2x minus 4, x is approaches to 5. So, with the base 3. So, limit of f of x is equal to f of 5. So, ang value kasi ng x natin is 5. So, ayan. So, log 3, so, di ba pag merong mga x, so, direct substitute na natin yun sa value ng x natin, which is 5. So, ayan. So, nilagay na natin siya dito sa, di ba, 3x squared yon. So, sinubstitute ko yung x into 5. So, ano na siya? So, pag ganito is kailangan mo siyang i-compute into So, 3 times 5x squared. So, ang result niya is 3 so, ang result niya dito sa 3 times 5 square is, so, ang result niya dito sa 3 times 5x squared is
25. So, nilagay natin dito yung 3 times 25 plus dito naman paano nakuha yung 10? So, multiply pa rin. So, 2 times 5, so 10. So, copy lang yung 4 minus 4. So, ayan. And then, copy rin yung base natin na 3. So, log 3 times 25, so 75, plus 10, minus 4. So, lagay na lang natin, copy yung log, tapos with the base 3, and pag inad nyo yung 75 and 10 is 85. So, minus 4, so magiging 81 na lang siya. So, pag ganito, kailangan nyo pa rin siyang solve siya. So, i-compute nimo siya sa calculator. Madiretso na siya. Ang answer niya is 4. So, mato siya. So, next. So, sa trigonometric na tayo. So, what is a trigonometric function? A trigonometric function in a mathematics, one of 6 functions: sine, cosine, tangent, cotangent, secant, and cosecant. The represent ratio of side of right triangles. These 6 trigonometric functions in relations to the right triangle are displayed in the figure. So, this is the example number 1 natin. So, evaluate the limit of sine x as x is approaches to 0. So, same lang din siya nung exponential, logarithmic, pero iba lang yung gagamitin natin na value dito. So, ang gagamitin naman natin dito is sine. So, you can use your calculator also by identifying the value of sine. So, dito is so kitang-kita naman natin so ano yung value ng ating x. So, ang value ng ating x is 0. So, maghahanap tayo ng less than sa 0 from the left. So, ano ba yung less than sa 0? So, syempre, negative 1, negative 0.5, negative 0.1, negative 0.01, negative 0.001, negative 0.0001. So, ayun yung mga value ng x natin sa left. So, ang value naman natin ng f of x natin sa left. So, paano ba siya compute? So, you can use, again, you can use calculator to compute this. So, so makikita nyo ang sine, so click it, makikita nyo yung value niya, and then substitute the value of x into sa mga value ng ating x dito sa table sa left side. So, ito, like negative 1. So, ang magiging value niya sa f of x natin is negative 0.8415. And next is 0.5. So, magiging value niya is negative 0.4794. Next is negative 0.1. So, the result is negative 0.0998. Next is negative 0.01. The result is negative 0.0099. Next is 0.001. The result of the equation of f of x is 0.009. And lastly is negative 0.001. The result is negative 0.0009. And
we also if we compute the left side, we also compute the right side. So, maghahanap naman tayo dito ng mga greater than 0. So, ano ba yung greater than 0 from the right side? So, syempre 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001, 0.001. So, ayan. So, same process rin sa right side. So, kukunin natin yung value ng sign natin at saka isa-substitute natin yung value ng x sa nandito lahat sa table ng ating value ng x. So, substitute na natin yun sa ang x natin sa 1. So, ang result is 0.8415. The result is 0.4794. The result is 0.0998. The result is 0.0099. The result is 0.0009. The result is 0.00009. So kung makikita nyo, no? So, yung value ng ating x is palapit talaga siya kay 0. Same ang right and left natin, no? Na papalapit siya kay 0. Yung mga value ng nasa loob ng table natin. And sa f of x naman natin is, yung nasa loob naman niya is papalapit siya kay 0 pa rin, no? So, ayun. So, pag, di ba, natandaan nyo ba yun na, so, ayan. So, talaga, no? Silang dalawa ay magkapareha. So, ang x natin is papalapit kay 0. Tapos, yung f of x natin is 0 pa rin. So, the limit of sin x is equal to 0 as x approaches to 0. So, the next one is, dito naman is, gagamit na tayo nung ito, yung mga pieces ng circle natin sa trigonometric. So, ito siya. So, gagamitin natin siya to find our coordinates, no? So, gagamitin natin tong circle dito na merong mga value kasi dyan tayo hanapin natin yung mga coordinates na ating sagot. So sa example number 2 is evaluate the limit of 4 sin x plus pi plus 3 as x approaches to pi. So, limit 4 sin x plus pi plus 3 equal f of pi. So, 4 sin plus pi plus pi plus 3. So, ang result niya is 4 sin is equal to 2 pi. So, pi plus pi, so magiging 2 pi plus 3. So, paano nakuha tong 0? Baka magtaka kayo kung paano nakuha yung 0. So, makikita natin siya by using this circle. So, hanapin natin yung 2 pi para makita natin yung coordinates natin. So, asan ba yung 2 pi? So, nandito yung 2 pi natin. Kung nakita nyo na yung 2 pi natin is, so, kung hindi nyo alam, so, itong 0 and itong 1 is, yung 0 natin is yung x natin. So, siya yung cosine natin. And yung 1 naman natin, siya yung sine natin. So, dito, yung hinahanap natin is sine kasi sine yung binigay sa given natin. So,
syempre, dito yung, so ano ba yung value ng ating, sign? So, dito, pagbabasihan natin sa circle, so meron ditong 1 at saka 0. So, yung 1 natin is cosine pala. Tapos, so yun ang x. And at saka yung 0 natin, siya yung sign natin, which is y. So, dito siya. So, syempre, sign yung hinahanap natin at saka 2 pi. So, nandito siya. So, syempre, yung value ng ating 2 pi is 0 kasi sign yung ating hinahanap eh. So, ang sign natin dito is 0. So, 0 siya. So, 4 0 plus 3. So, 0 plus 3 equal 3. So, yun ang sagot. So, doon natatapos ang ating discussion ngayong araw na ito. So, thank you for watching and bye!